Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 9:24. Ang Ciudadano. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabusal daw po tabi kitang unyan kan Martes asin pizza 3 sinakan bulan kan January 2026. Kaibaran niya to dyan sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa na Ciudadano and samuyang KBP Chairman sa Kamara de Sur asin man Station Manager kan BBS FM Naga Sir Bibot Kalyeha. Kita po ang temporaryo mag-iiribanan digdi po sa laog kan programang Ciudadano. Ako po si Junel Cuba, maray na aga sa tuyang mga parantabay. Mga tugang, ngunya na Martes, medyo marayan kamugtakan kan panahon, digdi po sa laog kan sa tuyang lugar. Pero pinaglalauman sa maabot po aldaw na naman kan Webes, uli po kan paglaog kan sinasabing LPA sa para sa Philippine Area of Responsibility na pwedeng siguna sa pag-asa pwedeng maging sarong bagyo mga tugang Webes mapo na naman magbagunas na uran. Kaya preparar kita data aram kung ano ni yung kamugtakan ka na panahon ta. Kung magiging makusugan bagyo kaya lang digdi maski mayo bagang bagyo nagbaba sa satuyang lugar darakan pagbagunas kan makusug na uran orog na kun nagsasarabata nagsasararo ining share line asin thunderstorm kabali naman po na amihan yan nga ni mayo panin route ni panahon na mga tugang pero grabe na po na baha na nangyayari digdi sa satuyang lugar plus dadagdagan mo pa may tuluna dadagdagan mo pa kaniyo pong sinasabing route nin panahon na posibleng maging bagyo asin naapo doon na ada primerong bagyo na malaog sa taon na 2026 mga tugang digdi po sa Pilipinas. Dadagdagan mo pa kaya hindi apat na ang kamugtakan kan raot ni na panahon. So posibleng magdarayan ni na makusog na pagbagunas kan uran. Pwedeng magdara na naman ba? Pwede na naman na magdara. Pwede de ko sinasabing madarayan pwede lang posible. Magdara na naman na ba? Posibleng magkaigwa na naman ni landslide mga tugang sa mga lugar ta. Kaya pinapaingat ang unyan pa lang, pinapaingat na sa tuya po mga kababayan na sa mga lulaying areas pag nagbabagunas na makusog na uran na mga tugang tulo pa lang ining haralo rimati na kita lubog na anda sa tuyang lugar plus dagdagan mo pa kad napapaabuto na raot nin panahon iniyo pong posibleng bagyo na maglaog sa satuya sa aldaw kan Webes ining si Ada talagang delikado po yan kaya mag-ingat itong mga iyaon po sa mga arababaw na mga lugar sa mga harababa tangani pong kun inka sumay baha man na mangyari mga tugang di madali kita nakaka-preparar So iyan na mga tugang pinagatawan na talang yan na doon ta. Ngunyan pa lang magralaba-laba na kamo si mga nagkawaralat sa indang mga harong tapagwibis po. Sigurado ana pagbulos po ka na uran darakan na paglaog sa Philippine Area of Responsibility kaniyo pong raot nin panahon na apo doon na ada kung ma-develop po nasaro pong bagyo mga tugang. So primero po yan na bagyo na malaog digdi po sa Pilipinas ngunya na taon 2026 asin ang paglaog kayan maabot po mga tugang na aldaw kan
Huwebes. So sarong aldaw na lang. Kaya preparar na magralaba-laba na tanganing day maggulpian na labahan. Sayang kan init kan panahon samantalahon ta po sa masurudod na mga aldaw. Abikan pag-asa, abot yan sa aldaw kan na Domingo, makakamati kita ni na uran. Day taaram, kung makusog o maluya, mga tugang ana pagbagunas ka na uran, masaralak na naman ini nga apat nin raot nin panahon. Kaya samantalahon ta an init ngunya na aldaw. Bueno, mga tugang sa satuyang pwedeng pag-urulay-ulayin ngunyan sa mga issues sa lado nasyonal. Ano po, mga tugang, digdi po baga pinagtatawanin na doon na pwede pong bawiun da ka na kampo ni Bryce Hernandez, an Assistant District Engineer, dumampo sa parte kan na Bulacan an inot na mga testimonya na inot kaning pinagabutasan sa Blue Ribbon Committee duman po sa laog mismo kan na Senado. O an sabi pwede da nga bawiun. Asin saro man dyan sa pwede po da nga magbawi. Iniyo pong si Henry Alcantara, ang District Engineer, duman po sa party mismo kanda Bulacan na mga tugang. Sinda kaya baga, nagkaigwa po ni pinaapod sinda kan Blue Ribbon Committee, duman sa laog mismo kana Senado, asin ana mga ini, nagsumpa kana sa inda pong mga testimonya. Kung sa ina dinadawit na nagkapira pong mga congressman, nagkapira nga mga haralangkaw na opisyal ka na gobyerno, mapadapit po mga tugang digdi sa sinasabi na anomalya transaksyon sa laoga mismo. Kanda opisina kan DPWH, partikular na mga tugang, itong mga pinag-aapod na mga nag-aapod niya to ng mga flood control project kung saan digdi po na nangamadaan na mga ininin na kadakul-dakul na mga kantidad. Tinutok doon ninda sinagkapira po mga tugang na mga opisyalis ka na gobyerno. Sinumpaan ninda ito sa party mismo kanda Senado sa Blue Ribbon Committee kan sinda ipaapod mga tugang. Sungon yan mga tugang, and sabi sa mga impormasyon, saro na dyan si Senador Ping Lacson. Si Senador Ping Lacson, iyo ang chairman kan Committee on the Blue Ribbon Committee sa laog mismo kan Senado mga tugang. So digdi, sinasabi mga tugang ni Senador Ping Lacson, ang chairman kan Blue Ribbon Committee, na digdi po tutukaron ninda ang orolay asin na nagpatanid po ang senador sa siisay man na mabawi kan sa indang testimonya na pwede nga managot ning kasong perjury ninuli po ka na sinumpaan nindang mga salaysay. So pwede nga kasuhan sindanin na pampuputik mga tugang kung in kaso bawiyon ninda ito po nga nasambit ng mga inot nindang mga testimonya na ito po kaya sinumpaan ito mga tugang sa party mismo kana Blue Ribbon Committee. Tabago pa man hinapot kana pinasairarom sa investigasyon na mga tugang, hinahapot si mga pangaran kaniyo po nga nasambit na mga persona. So sa paghapot ka na mga pangaran ninda, digdi po mga tugang na pinapasumpa sinda asin sinasabihan na gabus sa mga katotohanan sa naan na isasabi. Ongon yan may mga nagluwas na mga borbareta, dahil taaram kung iniyo po gibo-gibo o talagang tinuyo, asin digdi po matugang anda nagsasabi, nagpapaluwas nin mga impormasyon tukoy na ninda. And mayong iba dyan, ang tinutukdo, ito po mga tugang yaon salado ka na oposisyon. Itong yaon salado ka na oposisyon and maging salado ka na mga akusado. Iyo mismo ang tinutukdo na yaon sa likod kan pagpakuriyat kaniyo pong salang impormasyon. Takan haputon na mga tugang, niyo pong lado kaniyo po ni Engineer Bryce Hernandez pinabareta kanda sa iyang abogado mismo. An sa iya mismo nga abogado na si abogado Ernest Liban sa mga tugang na iniyong pong nagluluwas na mga bareta
na sinasabing digdi po mga tugang iwi-withdraw kani babawiun kani inot na mga testimonya na sa iya pong pinagbutasan mapadapit po sa flood control anomalies duman po sa party mismo kan Senado sa Committee on the Blue Ribbon Committee na pinapamayo ni Lacson iniyo po pinapaimuti kaninda an sabi mayo po nin arog kayan mayo po nin arog kayan na pinapaluwas po na kampo ninda. Sabi po yan ni Abogado Ernest Libansa na bakung totoo ang sinasabing recantation asin nililinaw mga tugang an issue sa pagdangog kan na Senate Blue Ribbon Committee sa party kanda bulan kan na Enero 19 maatubang maatubang nasambit ng iniyong si Engineer Bryce Hernandez kuning kaso ipapo dinhi asin lilinawo na dai niya i-withdraw sa iya mismong inot na mga testimonya na pinagabutasan kung sa ina digdi sinasangkot pinangaranan nagkaper ang mga opisyal kan DPWH asin si Saldico mga tugang na nagre-receive po mga tugang kaniyo pong pinagsabing kickback sa maanumaliyang proyekto kan flood control project. Iyo man ang napayag ka na kampo mga tugang kaniyo po ni Alcantara. Si Alcantara, iyo ang district engineer kanda DPWH bus yan ni Bryce Hernandez. Iyo man ang napayag ni Alcantara na mayo po mga tugang sinda ninda sinasabi na i-withdraw po iniyo po nga nasambit ng mga testimonya nasa inda po mga tugang na inot na pinagabutasan sa inot na pagdangog kana Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi mga tugang kana abogado kani na si Emil Carlo Hoben pareho kan abogado kay ito ni Bryce Hernandez mayo nin anuman na pag-atras o pagbawi sa mga naging kapayagan ni Alcantara asin na inaapod nasambit ng mga impormasyon na nagkukuriyat mga tugang na sarong false and misleading impormasyon. So digdi mga tugang inot gustong sabihin inot na mga binutasan na mga payag kaniyo pong duwang engineer iyo na ito sumayo na ninda bawian sabi po ni Attorney Hubin na may memorandum of agreement sa pagultanan ni Alcantara asin man kan Department of Justice o DOJ bilang party kan sa iyang paglaog sa witness protection program. Takon na i-withdraw mo talaga to maski inaratod mo itong mga kwarta na iyo saro sa inahagad kan opisina kan Department of Justice para makapasar ka digdi po sa pinag-aapod mga tugang na witness protection program kan gobyerno dyan ula ka na ula ka na inot na inot binawi mo itong testimonya mo nagpuputik ka pwede ka pang kasuhanin na perjury. So nagdadanay po na digdi po mga tugang sincero asin handa po na makipagtabangan sa opisina kanda DOJ senda Alcantara asin iniyo pong si Bryce Hernandez sa paghanap po kana katotohanan asin panaguton ito pong mga embolto digdi po sa anomalya sa flood control. Sabi pa nga ni kan abogado mga tugang pag iimbestigar sa mga pahayag ni Alcantara iba pang sangkot digdi po sa mga kasong ini dapat iwalat po sa party mismo kan panel kanda prosecutor asin bad bunga naman kanda bunga naman asin salindong kan na lay sa tamang
proseso ka na pagdangog ka na sambit ng kaso. Kaya nangangapudan digdi ana kampo ninda Alcantara, ang kampo ni Bryce Hernandez sa publiko na maging mapagsiyasat mga tugang. Maging magsiyasat asin digdi maglaom lang ka na beripikado na mga impormasyon asin pagkakatiwalaan na source orog na naman po mga tugang sa parte mismo kan DOJ o sa parte kan na abogado kaniyo po nga duwang engineer mga tugang. Ano po? So iyan na mga tugang malinaw digdi po kaya mga tugang pinaggagabaan parte mismo kan na testimonya pinagkakawatan kaniyo po nga nagkapira nga mga politiko kanagkapira nga mga persona nayaon po mga tugang sa likod kaniyo po nga nasambit ng korupsyon sa parte mismo kan na flood control. Gusto nindang gabaon asin digdi po mga tugang gusto nindang i-delay ang investigasyon kan nasambit ng kaso. Tanganing nga digdi pag na-delay, siyempre mga tugang mga namamanwaan ng mga Pilipino, mataram na naman ani ba niya itong mga kababayan na ano na ngayon, sagkod ngunyan niya, mayo pa ni na napapanagot, mayo pa ni nakukulong, mayo pa ni nahatulan sa nasambit ng kaso. Siyempre digdi po, may mga naguulang kana nasambit ng pagdangog kaniyo pong kaso sa mga anomaliyang proyekto sa flood control digdi po sa satuing nasyon. So gigibon kan gabus na naulangon na mga tugang tanganing dai po mag-abante nasambit ng pagdangog. Gigibon na tagigibuanin na mga paagi. Kaya iniyo pong mga nagluluwas na mga bareta mga tugang mayo ni na katotohanan. Mayo po ni na katotohanan ang nasambit ng mga nagluluwas na mga bareta. Pero ang katotohanan na mga tugang sa nasambit ng mga nagluwas na mga bareta, iyo po mga tugang na digdi mismo mismo nga lisensya kaniyo po mga tugang ni Alcantara binawi na po ang lisensya kani bilang sarong engineer mga tugang. Iyan totoo na yan. Pero ito pong sinasabing mga borbareta na babawiin ninda, iniyo pong nasambit ng pagkakaigwa mga tugang ni testimonya ninda na dinangog sa parte kan Blue Ribbon Committee, mayo po nin katotohanan. Pero itong lisensya ni Alcantara bilang sarong pasadong engineer mga tugang, binawi na po yan. Binawi na kan PRC, ninuli po kan issue manungod po sa flood control project. So digdi po kung binawi na ang sa imong lisensya, gustong sabihin partner, bako ka ng engineer. Pasado ka nga ni sa board pero bako ka ng engineer, bako ka ng lisensyadong engineer. Garo man lang yan, mga tugang, itong sa abogado. Pag nadisbar ka, so bako ka ng abogado, partner. Nakapasar ka man nga ni sa board pero ninulit tayo naliang kang lisensya sa pagiging abogado, so bako ka ng abogado. So iyo man yan. Ang nangyari mga tugang ki Alcantara, pinawaranin visa at inali na sa iyang professional na pagiging engineer. Iyan sa pagikan Professional Regulatory Board of Civil Engineering, PRBCE. Ang lisensya kani bilang sarong civil engineer kaniyo po ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ninuli ka na grabe mga tugang, unprofessional asin na unethical conduct. Iyan po kasumpay kan subuot Goose Flood Control Project. So grabe ang kaso niya kaya mapadapit digdi sa parte kan na flood control project mga tugang. Inot unprofessional. Ikadua na kaso kani unethical conduct. Kaya nagdesisyon ang PRC mga tugang na kansilaron
ana sa iyang lisensya bilang sarong engineer. So basado mga tugang, duman sa mga kababayan ta, basado iyan sa desisyon na pinagapaluwas po, kan PRC, digdi po kay mga tugang nagkaigwa ng investigasyon, PRC and digdi, nagaantabay man an PRC, mga tugang sa ginigibong investigasyon kan independent court independent court mga tugang para digdi sa mga anomaliyang ini. So digdi mga tugang sa dalagan kani nakaantabay pa sa ginigibong investigasyon kan Blue Ribbon Committee duman sa Senado asin man sa Congress. Iniyo pong PRC, so basado sa desisyon na patunayan administratively liable mga tugang, iniyo pong si Alcantara sa pag-aproba, pag-aproba mga tugang kan pagpapaluwas nin mga pundo para po sa mga GUS project. Basado po yan sa special audit report na pinaggibuman kan DPWH. So nagkaigwa po ni auditing and DPWH nagluwas sa ginibong audit plus nakaantabay pa duman sa mga hearing na pinaggigibo sa Senado, sa Kongreso, sa Independent Court, mga tugang ngunyan anon resulta duman po sa ginibo pang special auditing report kanda DPWH. Iniyo po imbulto si Alcantara sa pag-aprobar asin pag-release, pagpapaluwas kana pundo sa mga GUS project mga tugang sa laog sakop kan sa iyang distrito. So magabat na kaso na kinakatubang kani kaya dyan po pinagkansila, pinaghali po pigbawi an sa iya pong lisensya bilang sarong engineer. Sabi po kan board mga tugang sa pag-aadal asin sa desisyon na pinagbutasan kanda board sinasabi na tinuyo po mga tugang tuyo so bot sabihin plinano pag tinuyo mo pigplano mo so tinuyo plinano inaprobaran na kaniyo po mga tugang ni Alcantara ang pagpapaluwas po mga tugang kana pundo para po digdi sa GUS project asin na iniyo po mga tugang sa pag-aadal iniyo po sarong klase na bayulasyon, sarong klase nin pagbalga sa Code of Ethics asin sarong klase nin pangtataksil pantataksil sa tiwala po mga tugang kan publiko. So dyan po nadali dyan nadali si Alcantara kung taano ta hali pigbawi kana PRC ang lisensya sa iya. Pero mga tugang maski por paano pinaagi pa man giraray sa due process pinapaagi pa man giraray sa due process kan PRC maski nga ni sinasabing binabawi na ninda ang lisensya kani bilang sarong civil engineer mga tugang pinapaagi pa man giraray sa due process. Tinatawan pagiraray nin pagkakataon. Na makapagpaliwanag. Iniyo pong si Alcantara. Si Alcantara mga tugang, igwapa nin 15 días, 15 days. Si Alcantara, tangani po na magsumiter, magsampa kan pinag-aapod na motion for reconsideration. So tinatawan pa siya ng due process mga tugang makapagpaliwanag. Pero mayo na yan mayo na yan maski magpaliwanag pa siya mayo na yan mga tugang nagluwas po sa special audit report kan DPWH liable na administratively. Iniyo pong si Alcantara sa GUS project basado po sa ginibong special audit report kanda DPWH and answer pa dyan mga tugang iniyo pong pagbalga niya sa Code of Ethics asin digdi po and kakaigwa niya nin pagtaksil asin pagratak
sa tiwala kanda publiko. Saro yan. Dapat bilang opisyal ka mga tugang kanda gobyerno kinakaipuan mantineron mo ang tiwala kanda publiko. Ayan ang pinaka-importanting gayong bagay na dapat piga sasaalang-alang kan mga empleyado kan gobyerno, mga opisyal kan gobyerno poon sa parte kan barangay kagawad, barangay captain, sa parte kan kagawad kan munisipyo, vice mayor, mayor, tapos bukal, vice governor, gobernador, congressman, senador, vice president, and maging presidente. Dapat isinasaalang-alang mo mga tugang ang tiwala kan publiko. Pag nawaraan na ning tiwala ang publiko sa mo, rimati ka na. Rimati na. Pag nahali na ang tiwala sa imo kan publiko, kadakol na nin mga leader sa kinaban na mga tugang, kadakol na nin mga leader sa Pilipinas na nawaran nin tiwala ang publiko, tinaranggal sa posisyon. Kadakol na mga tugang na mga leader, Joseph Estrada, pagkatapos iniyo po mga tugang si Seipa, iniyo po mga tugang si Joseph Estrada, si Seipa, basta kadakol na mga leader digdi po sa laog ka na sa tuyang nasyon, si Corona, mga tugang sa ibang nasyon kadakol na po, pinahali po sa pwesto sa tuya po mga tugang na mga kababayan huli po tanawalaan na ninda tiwala. So ngunyan mga tugang digdi po 15 dias an itinatao tangani po na mag-file nin motion for reconsideration makapagpaliwanag man kung in kaso po sa yumahan sa yumahan na mga tugang kanda PRC iniyo po pwede po na mag-apilaan na nasambit ng persona sa commission proper sa laog ni na 15 dias gikan po sa pag-resibi kan nasambit ng resolusyon. So iyan ang totoo na na talagang tinanggalan na siya nin karapatan nin lisensya na maging sarong civil engineer. Pero pwede pa man na mag-apila. Kaya lang nahiling ta sa mga kaso ni Alcantara, masakit na ining i-reconsiderar. Sakita ng mga tugang na i-reconsiderar ang nasambit ng bagay. Salado man na mga tugang, salado man po kanda ombudsman, ang sabi po sa ombudsman, iniyo po mga tugang pagbawi kan mga testimonya sa flood control project mga tugang, iniyo po sarong klase lang nin pagpaparibok pagpaparibok lang kinukonsidera kan ombudsman na sarong klase nin pagpaparibong-ribong guluhon na nangyayaring investigasyon digdi po sa kaso. Iyan pinagkukumpirmar yan kan ombudsman kabali na dyan sa naglinaw kayan iyo po si Assistant Ombudsman o si Dominic Clabano de Fort. Si mga bareta sa pagbawi kan mga testimonya kan dating DPWH official sa Bulacan na flood control anomalies mga tugang, ini sabi niya noise to us. Saro lang klase nin pangriribok. Sabi po yan ni Clabano, pwedeng bawion mga tugang sa sainda ang pagiging state witness. Duman po sa mga kababayan ta, dapat naiintindihan nindo, pwede po na bawion digdi ki Alcantara asin man po mga tugang ki Hernandez ang pagiging state witness kung in kaso bawion maninda an sa indang mga testimonya. So kaya lang naga-apply mga tugang and ang sabi nga ni nainot na kasubago sinabi ta mayo po nin plano. Mayo po nin plano ang duwa na mag
bawi kan sa mga testimonya. Siyempre gigibon sinda nag-apply sinda maging state witness So pag naging kwalipikado sindang maging state witness sa mga tugang, si mga involved po sa anomaly iyo ituturok no ninda. And dyan po sa pagtukdo ninda, sinda mismo pwedeng magbabaan sentensya sa sinda o pwedeng sinda mismo makulong. Arog man lang yan kayan ang mga bargaining. So ini yung duwa, abo man niya na makulong ni na halawig na panahon o abo man niya na makulong mga tugang gusto ninda, libre do sinda. Kaya daiyan mabawi kansin na mga testimonya. Hindi nga napabareta na si Alcantara, saka si Hernandez, saka iniyo pong si GP Mendoza, balak na magbawi kansin na mga testimonya, masakit po yan na mga tugang. So arayo yan. So kabali, mga tugang, sa sangkot duman sa scam, kabali sa sangkot sa scam, iyo po si Senador Joel Villanueva. Sinabi yan na mga opisyal na ini, na nag-recibe ni na kwarta, subot Senador Joel Villanueva, si Senador Jinggoy Estrada, asin man po si dating Senador Bong Revilla. Alagad, mga tugang, iyan kung hihilingon mo, pinagninigaran man kaniyo pong mga opisyal. Maayo man kayang maako ng mga opisyal, mga tugang, urog na in public, maayo man na maako na ako ngayon nag-recibe ng perak hali mismo sa kabankan gobyerno sa pagikan mga flood control project. Maayo man maako kayan, maayo po ni nakapay na politiko na aaminon po na sambit ng bagay. Urog na, in public mga tugang na araman ka na publiko. Siyempre, permi yan ma-deny. Permi po yan ninigaranda kaniyo pong nasambit ng mga opisyal. Kaya baga, ninigaran po kaniyo pong nasambit ng tulong mga senador na daisinda sangkot sa anomalya sa flood control project, duman po sa isinumiter nindang mga affidavit mga tugang sa parte mismo kanda DOJ, sa parte mismo kanda ombudsman mga tugang. Lagad digdi malinaw, malinaw mga tugang na there has been no official recantation, digdi po kay Alcantara, asin man mga tugang sa parte mismo kanda opisina kan ombudsman, asin DOJ. So gabos RC, so gabos mga verbal sana, mga taram-taram sana mga tugang. So puro sa naman iniyo po mga palayog asin mga noise to us. So puro sa naman iniyo po nga tugang mga paribok, paribong-ribong, tangani po na digdi maabala ang pag-usad paghiro ka nasambit ng kaso. So malinaw po yan mga tugang, nag-aarali na yan digdi po sa tulong mga mayor na mga testigos na iyo ang nagsasabi sa mga naghatod ng mga impormasyon na nagkapirang mga opisyal kan gobyerno ang sangkot po digdi po sa nasambit ng anomalya. Kabali na dyan si Saldico na padagos po na nagtatago-tago ngunyan. Yaw na daw kaya sa si Saldico, si Saldico iyo man ang nagdaraning kontrobersiya digdi po sa Bicol. Dapat kaya ki Saldico tangani nga malinaw and sabi ang mga Bicolano uragon partner. Ngunyan an iling sa to kan iba imbis na uragon mga Bicolano makaurag partner. Iyan ang hiling sa to kan na iba pero isasabi ta uragon man giraray kita. Igwalang garong makaurag, mga tugang. Kita mga Bicolano, mga uragon kita. Kaya patunayan ko ta na ni Saldico na saro man siyang uragon. At tubangon niya iniyo pong mga kaso na idinadaklaga sa iya. Kundi, dahil ko aram kung sa'y nagtatago-tago, ano man ang rason gani, siguro talagang digdi pa tunayan niya na ang pagtago-tago. O baka, sabi ko nga ni, baka yaon sa underground,
Ha? Iniyo pong si Saldico kaya da inahihiling. Arog baga kadtong ki Bin Laden. Yaon lang sa sarong building partner. Yaon pa lang sa underground. Nagtatago-tago. Daay niya na kaya, na-detect siya mga tugang kada grupo, kada special forces, kada naval forces, kada US o mala ta na-detect itong tinataguan niya, inatake rin mati ang Bin Laden. So digdi ba ka yaon man si Saldico agtatago-tago sa Irarum, sa underground mga tugang. So magluwas ka na nga ni, patunayan mo na mayo kanin mayo kanin ginibong kararatan sa parte ka na gobyerno. Patunayan mo na. Ikaman lang na sulaminting makakapagpatutuo ka ni. So sagkod nang nagtatago ka, digdi pinagpaparadagdagan mo lang sa imong kaso. Iyan po mga tugang pinagatawantanin na atensyon na nasambit ng bagay. So yan ang mga update na gusto tang tawanin atensyon na digdi po mga tugang sa dalagan ka na kaso ka na flood control project. Hoy! Mga tugang sa saro pa niya itong mga impormasyon digdi po baga sa parte mismo kanda probinsya ka na Albay. Mga tugang sa probinsya ka na Albay perming yaon sa peligro ining buhay kana sa tuya pong mga kababayan. Duman po yan sa probinsya kan Albay. Namumugta ka permi sa peligro na buhay kana sa tuyang mga kababayan. Sakada po nagpupurong-pusong iniyo pong iniyo pong bulkan kana mayon na mga tugang. Perming namumugta ka sa peligro na buhay ninda. And permi na pinag-i-evacuar sinda. Mapagal na maray. Mabalik pagkatapos maibakwar, mabalik, maibakwar mga tugang. Mapagal na maray and buhay kaniyo pong mga kababayan ta duman po sa parte mismo ka na Albay. And aram ta mga tugang sa kada balik ninda duman po sa sasabing 6 kilometer danger zone perming nagmimiligro an sa indang buhay. Perming yaon sa peligro. Taan na bulkan kan mayon, aktibo mga tugang. Aktibo. Kung minsan dahil man nagpupurong-pusong, naputok na sa nabigla, napusngak na sa nang bigla, niyo pong bulkan kan na mayon. So, digdi po, iibakwaran na mga kababayan ta, pagkurukul pa, papabalikon ka na gobyerno, duman po mga tugang sa saindang pinag-iistaran o pwede na nga kamong magbaralik ta siyempre mga tugang pag pinabalik mo yan mayo na yan sa kargo kan gobyerno an pagpapakakan an pagtao kan sa indang mga needs kan sa indang mga pangangaipo so salbado na an gobyerno dyan bahala naman kamo maghanap ka na sa indong pang-urual daw na pagkakan. Ingon yan, nayaon sinda sa parte kan evacuation center, siyempre kargo yan kan gobyerno na itaoan na needs kaniyo pong sa tuyang mga kababayan. Partikular na pagkakaninda urual daw. Iyan po obligado dyan. Ang gobyerno ta obligasyon ninda yan na atamanon sa tuya pong mga kababayan. Pag nahiling na nagkurukul pa, nagbaba na naman an alert level, alimbawa nagkaag na naman sa alert level number 1, o papabalikon na naman, o baralik na nga kamo diyan, siyempre mabaralik na, tutugutan na kan gobyerno, o baralik na nga kamo duman, mapagal na maray, mapagal na maray, and maski kampante, maski kalmado, an bulkan kan mayon, perming nakakaag buhay kan sa tuyang mga kababayan sa peligro. Taaktiv an mayon na mga tugang. Perming nagpuputok an bulkan kan mayon. An pinakamaray garo kayan na dapat nagibuhon kan na gobyerno. Degdi po sa mga tugang niya to. Ikaag na sinda, hanapan na talaga ninda bako ng temporary. Ini yung evacuation center ngunyan, temporary ini. Temporary yung istara ninda abang nag-aalburuto, nag-guguro-gudo, an bulkan kan mayon. Na ngunyan,
siguro hanapan na nin tultul na relocation, relocation site, iniyo po mga tugang na mga kababayan ta na maski magputok paan na bulkan kan mayon, dai na po sinda magi-evacuar. Bako ng temporary, ito po talagang forever na. May forever na mga tugang. Itong salbado sinda, harayo sinda, digdi po sa sinasabi nga pag alboroto, pagputokan na bulkan kan mayon. Tama pag-alo na maray. Mabalik, i-evacuar, mabalik na naman, evacuar na naman mga tugang. So hanapan na. Iyan ang dapat na ginigibuanin paagi kan na gobyerno, lalong-lalo na mga tugang kan na provincial government, kan na probinsya kan Albay, na dapat nakikipag-coordinate sinda sa gobyerno na ito po mga tugang na mga kababayan ta na pinag-iribakwar, matawan na ninda tama na relocation site na dain na sinda magpaparahali po dyan sa lugar na iyan maski magputok pa anda bulkan ka na mayon. O di tipid na ang gobyerno, aaliun lang yan na ito talagang pwedeng sabihin nang yao na sa lugar ka na 20 kilometers o akon ano pa, pag kakaigwa ka na danger zone, kaniyo pong sinasabing pag-alboroto kan bulkan, pwede yan. Pero mga araw kaniyo, mapagal na maray, makakaminos pa pati ang gobyerno. Makakaminos pa nin gastos ta inot na inot nasa safety ng lugar. Dahil na magpapara hali-hali iniyo po mga kababayan ta. So, talagang dyan ipagpangalad na ang pag-star kaniyong mga taong ini, dyan po, tainot na inot, bako man talaga pati sa dirinikan na mga kababayan ta, daga na ini, bako man niyo nasa dirikan na sa tuyang mga kababayan, mga squatter man pati sinda duman sa lugar na ito, taiyan po, sakop yan ka na natural, national park, sakop yan ka na national park, sakop ka na gobyerno, iyan na daga na kinakamugtakan ninda mga tugang. So bawal nga ni iyan kunoog kuron, bawal talaga yan. Day pwede yan dyan pairista ron. Kaya lang maluya man po ang inisyatibo kan na gobyerno probinsyan kan na Albay. Maluyawon po ang inisyatibo. Yaon na duman si Salcida kan panahon si Salcida naging DBM secretary, advisor ni President dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, chairman kan Committee on Appropriation na dati, ano po taday natauanin na atensyon, sumaluyahon na maray pag-iisip kan mga opisyalis kan na probinsya kan Albay. Araman minininda na permi pong nabubugtak sa peligro. Aram ninda na permi pong alanganin ang kamugtakan kan na sa tuya pong mga kababayan na yaon po duman naka-star sa 6 kilometer permanent danger zone o maging ani duman sa sakop kan 8 to 10 kilometer danger zone. Peligroso pa. Naungunyan kodalan, bantayan, nadai na magbaralik pa, maski tapos na ang pag-ulburuto kan bulkan, kaya lang papa noon. Tamayo manin na maray na relocation site na pinagtatao po ang gobyerno, partikular na and provincial government kan na probinsya kan Albay. So anapon yan. Sabi mauragan na Albay, sabi kadtong saro na tagapagtaram kan na probinsya kan Albay na yaon digdi sa laog kan na siyudad Kinaga. Abi maurag, taday yan naiisip ang mga tugang. So sana sukon nitong mga kinurapa, mga tugang, kinurap ninda, dyan na ibinusbos. So ito pong sarong sinasabing congressman na nakatiba, na nagtatago-tago na, itong sarong congressman na nakatiba, kung itong pig para
kuan niya, itinauyan, ibinakal, na relocation site para po sa mga yaon po dyan nakatirindog sa party mismo kan pamitisan kan bulkan kan mayon, ikuta na napakinabangan pa kan sa tuya po nga mga kababayan. And kung si mga opisyal nag-isip nin mga paagi, kuta na padikit-dikit, dikit na lang nga nag-i-star dyan sa pamitisan kan bulkan kan mayon. Yaon na kuta na sinda sa maraya na lugar na daina nagpapara iribakwara mga tugang o arog kani daiman sabi yung tanang sufisyente sabi yung tanang sufisyente ang tabang na nakakaabot sa lado kan gobyerno, pero kulang yan tatitipidon mo yan na mga tugang. Imbis na gusto mo nga magkakanin paingurag, magutiran ka, dai ka, titipidon mo ta. Iyo man lang ayuda na nakakaabot sa imo, o papaanoon mo yan. Papaanoon mo yan na makaantos. Dai man yan na gustong sabihin na digdi oral daw, may maabot nin ayuda. May mataungon yan, sasabihin ini good for 3 days ngaya or 1 week. May talaan na mga tugang. So gustong sabihin, papaniguon mo, ito mismo nga itinausa sa imo na pangangaipo mo oral daw. Papaabuton mo to nin sarong simana. Pagkatapos sa kana naman may maabot nin na rasyon. Paano ka mapakuntinto na ningkakan itong nagugutiran ka kung arog na kayan? Kung ika mismo matipid mga tugang. Tasabi ta na nga ni yaon an ayuda, pero digdi po dahil man nangangahulugan na digdi bastante na sa indang pagkakana ayudang iyan. Takulang man na mga tugang, dakulang nag-aabot ni na ayuda. Kaya lang ang gusto kong sabihin ka na kulang, masap na ako, ngunyan, dapat titipidon ko, kulang sinap na, tabaka sa aga, mayo na ako ni na pagsapna, makilas-kilas na sa imong matakayan partner, taan na gutom baga, nagkikilas-kilas na mata, makuraw kayo si mga aki mo, nay, tay, gutom na, makasupog baga, pero kung tinawan mo yan, nirelocate mo yan, duman sa lugar, mga tugang nasalbado sinda, sararuan lang ang gastos, mga tugang, kung di naiisip, naisip kan mga opisyalis duman sabi, maurag, kung si sarong congressman ko na nagtatago-tago na nakajakpat mga tugang, sa parte mismo ka na flood control, binakal na nindaga, napakinabangan pa. And kung digdi po mga tugang si Ibanyato, mga opisyal na nagkarapot nin mga sensitibo, mga darakulang pwesto sa gobyerno, nagbakal na nin relocation site, kuta na day na sinda na mo problema pag kada maputok ang bulkan na iibakwar. Taon-taon nag-aalburuto ang bulkan kan mayon, mga tugang, taaktibong bulkan, taon-taon, di taon-taon man, nagkakaigwa, nin pag-ibakwar, oral daw, mga tugang, nasa piligruan buhay kan mga kababayan nyato na yaon dyan, taday taaram ko na ang aktibidad kan na bulkan, bigla po na maputok, masabog, kaya sana, maintindihan nini, asin mahanapan na nina solusyon. Kan gobyerno, national park po yan, bawal man talaga ngani dyan. Ta iniyo po, dahil man yan ina-award sa inda kan gobyerno, ta national park, dapat nakapreserbar po yan. And bawal po ang maglaog dyan sa lugar na iyan na mga tugang. Tinutulirar, kaniyo po mga tugang, na mga opisyalis duban sa Albay, ang paglaog, pag-istar dyan, tamayo sindaning konkreto na programa para po mga tugang na maibalyo sa tamang lugar, ma-relocate sa tamang lugar, iniyo pong mga taong ini. Hirak man na
mga tugang. Gusto man yan na magtuninong iniyo po nga mga kababayan ta na maski nagpuputok na bulkan, dai na po sinda mga tugang iibakwar. Gusto man yan kan matrangkilong buhay. Kaya lang ang gobyerno ta duman sa parte kan na probinsya kan Albay, maluya. Maluya mga tugang, maggibo ni na mga paagi kung paano ini maibabalyo. Mahagad lang sinda ni natabang. Kadakol nga ni dyan natatabangan ka na iba pa. Inutunta na na serbisyo bagoan na sa dirita na manginabang. So, anda mga kababayan tanago na, iyo po anda manginabang kan mga serbisyo na itinatao po kana sa tuya po nga gobyerno. So, iyan na mga tugang nga pinagatawanan tayan ni na atensyon ta. Nakakahira ka ana kamurugtakan kaniyo po nga sa tuya nga mga kababayan. Duman po sa party mismo kanda probinsya kana Albay. Pero mga tugang duman sa mga kababayan ta, maray na aga giraray, duman po sa mga kababayan ta mga tugang. Kumusta sa tuwing mga parantabay sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Inabot kami nin oras sa mga tugang nin pamamaaram daigdi po sa laog kan programa sa pangaran kan regular host kan programa and programang Ciudadano sa paagi kan sa tuya pong chairman kan KBP Camarines Sur asin station manager kan BBS FM Naga si Sir Bibot Calleja. Yaon dyan kaibanan ta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Yaon naman si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalos po kansay do pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya, patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa Mateo 19:26, datapwat sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible.